good morning po sa atin lahat mga kapatid at happy Wednesday uli. Ayan. May bagong-bago pong balita ay ito nga po ay re-reactionan natin po ay si Baby Beyonce. Ayan po mga kapatid. Kasi po ay Beyonce, kakasuhan na rin ba ang mga nambubuli sa kanya? Yun po ang ating topic ngayon. Kasi po 'di ba? May mga tao pong hindi natigilan si Beyonce, binubuli, kung ano-ano ang mga sinasabi. Dahil po ito sa mga nandyan po sa kapaligiran ni Beyonce. Mga kapatid, ito po pala si Beyonce, mayroong kapitbahay o malapit sa kanya na mga e-lover. Diba? Kaya po mga kapatid, kung ano ang galaw ni Beyonce ay nakikita nila at ito po ay pinamamalita. Kaya mga kapatid, pwede po tayong yung opinion natin kung ano po talaga ba, kung mayroon po dyan na nag-i-espiya kay Beyonce dahil po bawat galaw ni Beyonce ay nakikita. Ngayon po mga kapatid, ang katanungan, kakasuhan na rin ba ni Beyonce ang mga nambubuli sa kanya? At higit sa kanya, yung mga basher niya na mga e-lover. Dapat po ba? Question mark. Alam niyo po mga kapatid, para sa akin, sa nangyayari ngayon, maganda po ito ay sampulan. Kung sino po ay yung malapit na alam natin, ay sampulan natin, di ba? Dahil nga dito kay Erica na siya nga po ay lumapit na rin sa tanggapan ng pulisiya na kailangan po ay magdemanda daw. Kakasuhan na yung mga nambuli sa kanya. Ngayon po, ang katanungan, si Beyonce po ba may karapatan din, di ba, na magdemanda? Di ba? Kasi yung mga ganito po, yung usapin, kailangan po natin na pag-usapan. Hindi lang po yung Hershey, kakasuhan kita, ganun. Dapat po ganito ay may mga ginagawa, yung may mapapatunayan. Kasi kung puro na lang po tayo ay ganito salita, napakahirap po dahil para tayong, hindi naman yan totoo, ganyan. Kaya ay tayo, para sa akin, sampulan, di ba? Kaya yung mga taong kagaya nito ni Beyonce na binubuli po ito ng mga e-lover, ay kailangan po natin ay sampulan natin. Dahil hindi lang naman iisa, hindi lang naman kayo ang pwedeng magdemanda. Di ba? Napakahirap po yung yung isa-cyber natin para, di ba, may cybercrime. Yun, natumbok mo. Pero sa totoo lang talaga, ay dapat po natin ito idulog talaga sa tanggapan na magkaanuhan. Dahil si Beyonce po ay minor de edad at yung mga nambubuli sa kanya at yung napapagkaalaman namin na ito daw po ay kapitbahay o malapit sa kanila na ito po daw ay member ng mga e-lovers, 'di ba? Alam niyo naman po, 'di ba? Ay hindi lang naman po, kung content lang po. Huwag masyado tayong manghamak ng tao dahil alam niyo po ang panghahamak ng tao hindi talaga maganda. At saka yung bubulihin natin ang isang kagaya nito ni Beyonce na napakaganda. Natural ang kagandahan niya. Sana naman po, please, ilagay natin sa lugar. Wag natin kung ano-ano ang sasabihin sa bata dahil siya, ang kagandahan niya po ay very natural. Di ba? Nakikita natin po yung napakasimple at alam naman natin kung ano po ang buhay nila. Di ba? Kung siguro ito po si Beyonce ay
talagang may kakayahan na kagaya po ng ibang na may mga kakayahan pong magpaganda. Siguro po ito ay hindi nyo pwedeng dahil ngayon nga po na talaga po siya ngayon na nag-aayos na, ay talagang lalong lumutang ang kagandahan po ni Beyonce. Kaya po tayo naman, magdahan-dahan po tayo na wag tayo basta-basta na maglalait na sasabihin nyo na pulot sa kanal at pinaliguan lang ng kalingap. Ay hindi po ganun. Dahil lahat po tayo may mga nangyayari sa buhay natin kung lalo na po tayo ay dumanas po ng kahirapan sa buhay. Wala tayo yan na yung pampaganda kung ano-anong i-apply natin sa mukha nita. Dahil sa simula po na nakita natin si Beyonce, iyan po ay napaka-natural ng kanyang pagkatao. At saka alam naman natin kung saan po siya nanggaling na natagpuan po siya ng Kalingap. Ngayon po na tinutulungan nga ng Kalingap ay sobra po akong natutuwa dahil napakaganda talaga ni Beyonce. Wag naman natin hamakin na siya ay napaliguan, marumi ang paa at napulot lang sa kanal. Ay wag po nang ganun dahil lahat tayo po ay may kanya-kanya pong pinagdadaanan. May kanya tayong buhay. Kaya wag naman po tayo basta manghamak dahil hindi tayo pinanganak na mga ginto ang ginagamit natin. Tayo po ay pinanganak na mahirap. Kaya po ay mayroon dyan na tumutulong. Kagaya po dito sa Kalingap na tinutulungan po. At kahit papaano po nababago ang buhay. Iyon, nasa sa inyo na lang po yun kung talaga po tayo natatamad-tamad na umasa na lang po puro tulong-tulong. Kung po ay sikat ka na, hindi ka na po kikilos ay hindi rin naman po yun tama. Naaasa tayo sa sponsor. Kailangan po tayo gumalaw para po ay lalo tayo pong uunlad. Dahil kung tayo po ay nakatunganga, naihintay na lang tayo ng patak ng ulan, ay wala talaga po. Kaya kailangan tinutulungan ng Kalingap, magsikap, di ba? Huwag yung aasa lang sa Kalingap dahil hindi rin talaga po maganda yung puro tayo asa sa tulong. Kaya kailangan po naman gumalaw-galaw dahil para naman mabanat ang ating mga katawan, di ba? Ganun lang yun po. At wag na wag tayo po yung aasa. At igit sa lahat, mga kapatid, wag niyong ahamakin ang kagaya ni Beyonce dahil po si Beyonce ay siya po ay napakabuti niyang anak at siya po ay nagsisikap gaya ng pamilya niya. Sasabihin niyo, nagtutungit yung kanyang ina, ay hindi po, wag po tayong ganyan. Kaya kailangan po si Beyonce po ay magdemanda na rin, di ba? Ganun lang yun po. Dahil kayong mga e-lover ay masyado kayong mapanghusga, mapanlait. Kaya kami naman po ay nandito rin na para po depensahan po si Beyonce, di ba? Lahat naman tayo, basta po ay produkto ng Kalingap, tayo po ay nakadepende lahat sa kanila. Yan lang po ang masasabi ko. Marami pong salamat mga kapatid na sana po ay ito ay masampulan na ang mga nangahamak kay Beyonce. Marami pong salamat sa inyo mga kapatid at Happy Wednesday. Happy Wednesday. God bless you po. Marami pong salamat talaga. Maraming salamat. Wala akong ibang masasabi sa aking mga nagmamahal na viewers. Maraming salamat po. Please support po Ate Malu Mix Vlog. Yan po ay isa kong channel. Marami pong salamat at Malu de los Santos po. Marami pong salamat. Bye-bye you. Love you. Mwah!